So, ito na. After nating mapandarin yung dalawang server natin at maayos yung isa, try na nating na-connect ko na yung ating mga client. So, kung nakikita nyo, meron tayong mga nakapatay na mga client. Ibig sabihin, may mga problema yan. So, kadalasang problema ng mga client natin ay meron tayong nakikita ganito. Okay, tsaka dun sa isa. So, paano natin mag-reset? O paano tayo mag-reset niyan? So, kung nakikita natin, yan, dapat yung normal na makikita nyo sa screen nyo ay ganito. So, check nyo yan, auto connect. Pagka na-connect nyo yan, automatic pasok ka sa server mo. Ayun. Yan. Yung pangalawang problema ay ganito. So, confirm. So, try natin auto connect. Yan. Tingnan natin kung pumasok. Yan. Pag yan ay patuloy na lumalabas, kailangan nating i-reset yung ating virtual terminal. So, ito yung virtual terminal natin. Yan, medyo madumi pa. Katulad din yan ng isa dito. Ito, try natin connect. Auto connect. Ayan, pasok pa din. Ito naman, try din natin. Okay, pumasok siya. So, ibig sabihin, yung isa nito ay mayroong IP address na conflict. O di kaya ay conflict sa DHCP. So, ito pa yung isa. Okay. At saka, minsan may ganito rin tayong may encounter. So, walang auto-connect. Hindi mo yan maklik. Ayan. Hindi yan papasok ng server mo. So, yung gagawin natin ay reset natin. Punta tayo sa system. Okay, pero bago tayo mag-reset, tingnan muna natin yung kanyang connection settings. Yan. Blur. Network settings pala. Yan. Yung ating IP address, tandaan natin. 192.168.1.53. Tapos ito yung kanyang default gateway. Oh, yan. Tandaan natin yan. Tsaka, huwag nating kalimutan yung user natin. Kung pang ilang user natin. Kung pang ilang user tayo. So, kung titignan natin, dyan sa kabila ay user 31. Pagkatapos, yung katabi niya naman sa kaliwa ay user 39. Ibig sabihin siya ay user 30. So, reset na natin. Yan. Yung system. Tapos,
operation, saka punta tayo ng ito, upgrade. So click natin yung upgrade. Okay, so para mag-restore factory settings, confirm mo lang yan. Santayin na natin. Yan. So ayan, mas nilapit ko yung camera kasi medyo blur. So yung user info natin dito ay 1. So kanina yung sabi natin 30, so lagay natin 30. User number 30. Okay. Tapos yung IP address tsaka server IP, automatic na yan kasi DHCP naman tayo. So ibig sabihin dynamic configuration host protocol, yung server na mismo yung magbibigay ng kanyang IP address. So save mo yan. Okay. So, tingnan natin. Yan, after na-reset factory na natin, mayroon na tayong auto connect. Tsaka, pwede mo na i-click yung connect mo. So, automatically connect na tayo ng server. Yun. Yan. So, ganun lang kadali at kasimple reset ng virtual terminal natin. So, meron din minsan kahit anong gawin mo, yan, kahit mag-reset ka pa niyan ng iyong virtual terminal ay hindi gagana. Tulad yan. So, ano yung problema dyan? Kita ko sa. Yan. User 34. 4. Okay. User 34. Okay. So, minsan, kahit anong gawin yung connect niyan, hindi kayo makakonect sa server kasi tingnan nyo muna yung kanyang network status. So, bago kayo mag-upgrade o mag-reset, tingnan nyo muna yung network status ng inyong client. Kasi, ibig sabihin yan, hindi nakakonect yung kanyang UTP cable sa likod. So, ito siya. Kung titingnan natin, hindi yan nag-blink. Compare natin sa kabila. Ayan. Nag-iilaw. So, kunin na natin. So, kung hindi pa din nag-iilaw yung
UTP cable nyo, punta kayo dun sa kanyang hub. Yan dito. Ito yung kanyang hub. So, yun. May tanggal na isa. Sa port number 5. Balik natin. Ayan, na-connect na natin. Ayan, na-connect na natin. Tingnan natin ulit. Ngayon, nag-iilaw na. So, ibig sabihin, tingnan natin yung yan, status connected. Yun. So, na. Yung isa pang client.